Dahil sa pag-atakang ginawa ni Yuki, nagkahiwa-hiwalay ang mga hunter. Tuluyan ng gumuho ang sentrong hagdan at nakaabang si Yupi na atakihin ng sino mang magtatangkang pumanik. Sa likod niya, sina Knuckle at Melioron na nakatalon sa pangalawang palapag sa huling segundo. Sa ibaba, si Shoot na pinakamalapit kay Yupi nung umatake siya, kasalukuyan ng... Masama to. Wasak na ang binti ko. Shoot! At si Morel. Ikaw na ang bahala rito, ha? Knuckle. Pero hindi niya pwedeng isigaw ang pangalan ni Knuckle. Oh? Angal! Sa isang tira lang, nagkagutay-gutay ang lahat ng mga puppet ng Deep Purple. Pero sinadya ni Morel na bitagin si Yupi para makalikha ng blind spot sa bandang likuran niya. Ang mga ito, panlito lang pala. Ang pakiramdam na ito, hindi lang ito basta usok. Yung sandata lang pala niyang hindi gawa sa usok. Saan ka pupunta? Hindi ka makakatakas! Matapos niyang gamitin ang sarili niyang sandata bilang panlito, wala nang ibang natirang pwedeng gawin si Morel kundi ang tumakbo. Samantala, si Knuckle, alam na niya ang dapat gawin. Baon sa utang! Kainis! Dapat umalis na siya sa kung saan sa lakas ng puwersang nilagay ko sa suntok ngayon, ha? 590 lang ang total nun. Parang napakahaba na ng 10 segundo ngayon. Dinadagdag ng ability niyang paun sa utang ang anumang damage bilang interes na lumaki lang ng lumaki sa paglipas ng oras mula nang maging aktibo ito. Saan na yun napunta? Walang hiya ka! Biglang natauhan na nagwawalang si Yupi nang nahuli ng isa sa mga mata niya ang isang anino na gumagalaw sa bandang likuran niya. Kahit na wala ng silbi ang kanang binti niya, ginamit ni Shoot ang isa sa mga lumulutang niyang kamao para makatayo siya sa ere. Kahit na ito pa lang ang unang pagkakataon na nasubukan niyang gawin ito, naisip niya kaagad na ito ang kanyang pinakamagaling na teknik. Walang dahilan para takpan ni Shoot ang kanang mata niya. Bigla lang niya itong naisipang gawin. Siguro dahil natutuwa lang siya dahil nararamdaman niyang mas lumalakas ang kapangyarihan niya habang mas lumalala ang sitwasyon. Dahil sa hamon ng tadhana, nagkaroon siya ng lakas lumipad. Sa tindi ng bilis at liksi ng ginawa niyang pag-atake, napilitan si Yupi na ilipat ang atensyon niya sa depensa sa loob ng ilang napakahalagang sandali. Ginawa yun ni Shoot para makatulong sa mga kasama niya. Shoot! Knuckle!
Pagkatapos natin dito, ang una nating gagawin, magpapakalunod tayo sa masarap na sake. Kung hindi ko kayo lalasingin, hindi kayo papayag na yakapin ko kayo ng buong lakas ko. Ang makapal na alikabok at dumi na lumutang sa hangin na nagsilbing perpektong panakip sa usok niya, na hinayaan niyang kumalat sa paligid ng buong palasyo para matiktikan ang lagay ng mga laban na nagaganap. Ang destinasyon ni Morel, ang silid ng hari. Nang gumuho ang sentrong hagdanang dahil sa pag-atake ni Yupi, sa pag-iwas ni Nagon at Killua na matamaan ng pagkawasak, napadpad na sila sa ibang direksyon. Ang panibagong plano nila, tumalon mula sa silangang tore sa ikalawang palapag, papunta sa sentrong tore sa ikatlong palapag. Paglapag nila sa lupa, nalampasan naman nila si Ikalgo na papunta sa elevator na magdadala sa kanya sa basement. Ang ability niyang living dead dolls na kumokontrol sa mga bangkay na parabang bahagi ito ng katawan niya ang nagpapagamit sa kanya ng kakayahan ng kinukontrol niyang target. Kaya nagkaroon siya ng compound eyes na nakatulong sa kanyang makaiwas sa Dragon Dive. Bigla namang, may nakita si Killua sa peripheral vision niya. Dalawang karaniwang kawal na nakaharang sa direksyong patutunguhan ni Ikalgo. Sa isa. Killua! Bakit siya tumatakbo papunta sa elevator? Ano ba tong ginagawa ko? Nababaliw na ba ako? Ganon na lang ang pagkagulat ni Killua sa ikinikilos niya, nakabaligtaran ng napag-usapan. Nung mga pagpupulong nila, siya ang pinaka-striktong nag-utos na dapat mag-focus lang ang bawat isa sa kani-kanilang tungkulin. At nung mga oras na yon, nawala siya sa tamang pangangatwiran. Pero, nung puntong yun nagulong-gulo ang utak niya, na blanko ito. Patuloy na gumalaw ang katawan niya ng walang pag-aalinlangan, habang pinapanatiling mababa ang orang ginagamit niya at nang walang masayang. Mabilis at walang sablay. Nasukat na niya sa isang iglap ang lakas nila at bago pa mamalayan ng dalawang kimera ang tanangyari, wala na silang buhay. Walang ibang nakakita, si Ikalgo lang. At isa pa. Ano ba? Bakit ko ba ginawa yun?
Killua! Utang ko sa iyo yun. Nang matauhan si Killua, nagkalabo-labo ang mga emosyon sa isipan niya. Dahil doon, naguluhan siya ng husto. Pero naglaho lahat yon sa sinabi ni Ikalgo. Pagbagsak ng katawan ng dalawang karaniwang kawal na Chimera Ants. Nakausad na si Killua at nakatutok na uli siya sa misyon. Si Flutter? Parang may mali rito. Sa magkabilang dulo ng pasilyo kung saan nandun ang elevator papunta sa basement, may mga kwarto na nilaan sa mga tagapagsilbi. Kasalukuyan itong ginagamit ng mga sundalong Chimera Ant. Nilampasan ni Ikalgo ang mga bangkay at dumiretso siya kaagad sa elevator. Pero nang pipindutin na niya ang buton, para namang tukso ng tadhana na... Ang mga pinto sa magkabilang dulo, bigla na lang bumukas ng sabay. At mula roon, may mga lumabas. Chito! At si Blaster! Matapos nang nasaksihan ni Welfin, nagtago muna siya sa dilim at nagmanman dahil naamoy niyang may hindi tamang nangyayari. Masyadong mabilis. Matapos nilang mamataan ang kalaban, humanda na sila sa pag-atake pero bago pa sila makakilos, namatay na sila agad. Yung pagitan ng oras na lumipas pagtakbo nung tagalabas pabalik sa pasilyo at nung pagpapakita ni Flutter sa harap ng elevator mula ron, masyado maiksi. Sa maiksing oras na yon, walang kaduda-duda nagkasalubong sila sa pasilyo dahil talagang imposible namang hindi. Kung ganon, bakit? Bakit pinatay yung dalawang kawal pero si Flutter, hindi? Magkakampi ba sila kaya ganon? Ibig sabihin, traidor siya. Maaaring sarili niyang desisyon yon. O utos ni Hagya, ay hindi pala. Utos ni Liol. Kahabag-habag naman ang sitwasyong ito. Wala ako sa tabi niya nung pinakakinailangan niya ako. Matatawag ko pa bang maharlik ang gwardiya ang sarili ko? Ni hindi ko man lang alam kung nasa na mahal na hari. Matatawag pa ba akong isang maharlik ang gwardiya nito? Hindi na. Isa akong kabiguan! Yun lang yun. Wala nang iba. Ang katapatan ni Puff sa hari, ang siyang sabay na nagpapalakas at nagpapahina sa kanya. Ang mga adikain na pinapahalagahan niya, ganap at walang pagkukompromiso. Ang dating maharlik ang gwardyang si Puff. Ano nga po? Wala kang silbi, Puff. Isa kang kahihiyan. Isa kang dakilang kabiguan sa pagiging gwardya. Saan ka na pupunta ngayon? Ano, hindi mo alam? At kung wala ang hari sa susunod na paghahanapan mong lugar, magiging mas masahol ka pa sa basura. Hindi. Walang silbing Puff. Ayaw mo lang tanggapin ang realidad. Hindi ko gustong magkasama sila ng babaeng yon. Hindi lang sa sarili niya nakatuon na mga emosyong yon, kundi pati na rin sa hari. Ang isang tunay na hari, isang ganap na nilalang, dadalaw sa silid ng isang hamak na tao. Sa sarili niyang kagustuhan, magmamalasakit sa isang mababang uri ng nilalang, hindi katanggap-tanggap. Pero, malamang doon kung matatagpuan ng hari.
Bago pa ako pumunta rito, alam ko na nawala rito ang hari at nasa ibang silid siya. Hindi ako nabigo bilang isang maharlikang gwardya dahil hindi ko alam ang kinaroroonan niya. Nabigo ako dahil hindi ako dun pumunta kahit alam ko nang nandun siya. Oh, Puff, ikaw na traidor na mas masahol pa sa mikrobyo. Dahil dito, isa ka lang talagang insekto. Wala ka ng karapatan umasa sa sarili mo. Wala ka na rin karapatan na umasa sa hari para sa kahit na ano. Pero nabubuhay lamang ako para sa hari, 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 para sa hari. Mga emosyong halos lumampas pa sa pagiging panatiko ang humadlang kay Puff na makapag-isip ng tuwid mula nung pumasok siya sa silid ng hari at mapansing may iba rin nandun kasama niya. Kailangan kong puntahan ng hari. Yo! Hindi ako pinansin. Alam kong hindi ako kasing importante ng hari sa'yo, pero wala ka na magagawa. Nakakulong ka dito kasama ko. Ano magagawa ko para lang palabasin mo ako mula rito? Pasensya ka na. Hindi ko magagawa ang bagay na yon. Ganun ba? Spiritual message. Yan ang smoky gel ni Morel. Ang teknik na sinabi niyang gagamitin niya para ilayo si Puff mula sa hari. Kung nasa ikatlong palapag ng tore ang usok, ibig sabihin, wala dyan si Puff at ang hari. Nasaan sila? Nagsimula ng mag-init si Gon para sa laban.